interactions yung characters nyo. I was just wondering, pakishare naman yung working rapport nyo, you know, how were you able to establish that? Tapos paano kayong mag-interact sa behind the cameras? Hello po. Like what I said po kanina, meron po kaming nung umpisa pa lang talaga namin, I think ang nag-start talaga ng lahat ng ito ay si Colleen, for me, kasi siya yung parang curious lagi doon sa story nitong Playtime. And lagi niyang iniisip na, oh, ano kaya sa tingin ninyo yung bagay dito? Kasi at first kami ni Faye Lorenzo, kami yung parang lokohan lang eh, kumbaga, lokohan siya in a nice way naman, na alam namin may matututunan at may itutulong sa isa't isa yung ginagawa namin pag-uusap about dito sa story ng Playtime. And then, ang first impression ko kasi kay Colleen is very serious, kaya nahihiya ako talaga. Umpisa, tayong dalawa, di ba? Sabi pa nga ni Faye, wag tayong tumabi kasi English yan. Sabi niya, nakikipag-change seat ako sa kanya. Oo, sabi niya, ikaw na yung tumabi kasi English yan. Kasi nung story ko namin, yung pwesto namin, nandito ako, si Sanya, and then si Sian. So, last dumating si Colleen. So, nung dadating na siya, tatabi siya sa akin. So, malayo pa lang, pagkakita ko sa kanya, sabi ko talaga kay Sanya, Sanya, palit tayo upuan, baka English to. Sabi ko talaga, tawa ng tawa sa akin si Sanya. So, tapos nung tumabi siya sa akin, nagtagalog siya. Tapos sabi ko kay Sanya, Tagalog pala. Hi! So, feeling ko, yun pa lang, start pa lang doon, nagkaroon na talaga kami ng rapport sa isa't isa. Kumbaga, naging madali para sa amin ang pag-usapan yung characters namin, kung paano namin ito magagawa ng paraan. Hindi rin kami nagkaroon ng competition sa isa't isa. Hindi namin na-feel na, oh, naku, si Colleen yan, o kaya si Sanya yan, o kaya si Faye yan, kailangan natin galingan. Parang walang ganon. So, ang ginawa talaga po namin ay tinulungan namin yung isa't isa. Ayun, kasi syempre first time ko actually makatrabaho yung dalawang girls. Kayo nagkatrabaho na kayo, di ba? Ay, di ba? Okay. So parang wala akong background, tapos first time ko din kayo makilala and everything. So unpredictable, pero I really like how it turned out. Nagtutulungan kami, nagko-collaborate kami, walang diva sa set. As in, lahat kami masaya lang. You're having fun, yun yung importante. Pag-cut, nagtatawanan kami, di ba? Pero pag action go na, biglang takot, biglang ano. So, maganda syempre yung magaan yung set. Unang-una, kasi kailangan comfortable kami sa isa't isa. Lalo na, ang hirap ng pelikulang to, puro takbo. May isang day kami, and buti na lang, yung first day namin, may buwelo. Well, second day, may buwelo, puro takbo lang. Puro takbo lang ginawa namin. Isang shooting day, as in, puro takbo. So, tinapos na namin lahat ng scenes na gano'n. So, it was really great warm-up. Ang ganda ng pagka-sequence ng mga scenes. So, na-warm up talaga kami ng todo. Para pagdating doon sa last day, kuhang-kuha na namin yung dynamics namin. May dadagdag ka ba, Faye? Ayun nga, yung sinasabi nga nila, totoo yun. Kasi yung takbo talaga namin, hindi ko talaga makalimutan yun. Kasi may nadudulas sa amin, di ba? Nadulas, nadapa. So, meron pa eksena doon, yung sa clip, baka maano. Sa trailer naman. Oh yeah, yun, sa clip, talagang nagkamali kasi ako ng bagsak ko doon. Talagang ang laki ng pasa ko talaga. Meron akong picture, mga ganito. Ganyang kalaki. So, after that, nung nagkamali ako ng bagsak, hindi ko siya naramdaman. Nung after na, doon ko nakita na, ano to, ang laki ng pasa ako. So, ibig sabihin, kasi talagang naramdaman ko yung nasa clip ako eh. So, yung eksena ko doon, hindi ko talaga siya inarte. Actually, direct nakailang take tayo doon kasi talagang yung mukha ko, wala nang beauty shot talaga. Talagang natatatakot na talaga ako. Ganon. Pero, safe naman. Safe naman siya. Yun nga lang talaga kasi syempre, pag ina-anticipate mo na may bangin, so talagang yung reaction ng mukha mo, hindi ko na siya madaya. So yun. Pero sobrang safe naman siya. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank Sir you, Sir Martin. Salamat, Sir Neil. That's Sir Neil Ramos of Tempo. Next, we have Sir Aaron Eusebio of GMAnetwork.com. Hello. For Direct Mark, we know naman po na nakatrabaho mo na si Sanya before, pero how was it working with the 3 other cast po para dito sa movie?
again, first impression ko pa lang yung once we got to talk about everything outside of the project dun sa StoryCon, I said I think this is going to be a relatively fun shoot to do. Siyempre si Sanya, kilala ko na to. Si Faye and Colleen and Sian's first time ko to work with them. But yun na nga, it was easy eh. The dynamics fell into place right away. Siyempre may hesitation lang ako na pagdating especially doon sa mga tricky scenes like yung mga sexy scenes or what, yung how far is Colleen or Faye willing to go, how far is Sian willing to go, and si Sanya. But again, as long as we saw things eye to eye and we agree upon something, I think it was after that wala na eh, miski ano pang gawin namin dun eh. They're all these are actors, I'd like to call them real actors and not artistas because there was no hesitation whatsoever. Minsan nga I'm just asking for 50%. Direct, bigay ko pa, higher pa binibigay nila eh. So kaya masarap. That's why how the film came out, I'm very excited. I just told them, out of my 17, 18 films that I've done, this is in the top 5. Because the way I finally saw it just a few days ago, almost the finished cut, the final cut, talagang isip ko, wow. For a humble project, I call it a very humble project, ang ganda lumabas. So I'm very excited to share that with you and you'll understand what we're all talking about, all this running and all these things, pag napanood nyo na. Yun lang po. Thank you po, Direct Mark. Thank you, Sir Aaron. Okay, reminder for our audience to keep it down as to not overpower the voice of our cast and director.